Lagi po natin alalahanin na hindi obligasyon ng inaakusahan na patunayan siya ay malinis at inosente. 'Di ba? It's always the accuser who has to lay all the cards at evidences na yung inaakusahan niya ay may kasalanan. So, ganun dapat yun. Sa batas, ganun lagi. I have seen so many trials before being a daughter of a lawyer, and also I have brothers na lawyer din. Sa korte, hindi papakinggan ng sino man na papatunayan na malinis siya at inosente siya, wala siyang kasalanan, walang gano'n. Ngayon itong pag-come out at revelasyon ko 'no ni Imee Marcos, yun yung ginagamit nilang evidence against BBM kasi nga naman mabigat daw na ebidensya ito dahil kapatid mismo ang nagsalita. Pero salita lang yun. Nasaan ang evidence? Salita lang, hindi tatanggapin sa korte yan. Eto kasi yun, kung bawat paratang kay BBM na siya ay drug addict at hihingian siya palagi, no? May kaakibat na drug test, lahat ng paratang sa kanya. Eh di kahit sino kalaban, pwede siyang diktahan. Pangulo siya, remember? Nagiging instrument lang kasi siya ng political harassment. Now being the president, the leader. Tandaan po natin na leader po itong taong ito. Hindi pwedeng susunod-sunuran na lang yan kung kani-kanino. 'Di ba? Dapat nga maging firm siya as a leader eh. And take note, nagpa-drug test na si BBM before. Nagpa-drug test na siya, wag po nating kakalimutan yan. At it turned out negative. Now, tungkol naman sa pinupukol sa kanya, na dahil ito, nag-come out nga to si Imee Marcos, tumantad sa publiko, sa rally pa, na ilang libo yung umattend. So, lalo pa ngayon, nagkaroon ng drive yung mga bobo at tanga na nagbubulag-bulagan. Lagi nila sinasabi na kung wala siyang tinatago, magpa-drug test siya. Para matapos na yung issue, magpa-drug test na lang. Ang simple, di ba? Pero kung dadaanin sa legal, hindi po ganyan umaandar ang batas. So, meron lang pong nasasakupan ang drug law. Sabihin na nating unfair, pero may nasasakupan lang siya na listahan ng mga tao kung sino ang required magpa-drug test. So, itong drug law na ito is RA 9165. May listahan lang sa Section 36 kung sino lang ang mga pwede at i-require sa drug test na ito. Like for example, yung mga drivers, mga gun license applicants, mga estudyante, public and private employees, police and military, criminally charged persons, and candidates for public office. Pero kung papansinin nyo, wala sa listahan ang presidente at hindi din kino-consider ang presidente as staff or employee. Hindi siya sakop ng labor code. He is only governed by the institution. So, siya ang pinakamataas na leader dito sa Pilipinas. Sa ngayon, ano nga ba ang hawak ng mga detractors na ebidensya against BBM na sinasabi nila na yun ang katibayan na nag-aadik ang ating presidente? When in fact, there is no positive drug test result. Walang witnesses, walang documentary proof, wala. Wala talaga. Sinusubukan gawaan ng storya pero laging palpak. Laging palpak yung ginagawa nilang sarsuela against the president. Mind you guys I am not saying all of this just because maka-BBM ako when in fact hindi talaga ako nag-support kay BBM nung elections. He is not my candidate. I didn't root for him. Pero sana naman, to be fair, ay huwag na tayong maging pasaway sa administrasyon. Dapat maging pro-government po tayong lahat. Originally, kahit sinong umupo, wala namang ganito eh. Mga nag-aaklasa na ganyan. It just so happen na bakit nga ba naging magulo? Sino ang nagsimula ng lahat ng ito? Kung babalikan nyo, sino ang nagsimula ng lahat ng gulo? 'Di ba? Sumuporta na lang tayo kung sino yung nakahalal, kung sino yung nakaluklok na presidente, sumuporta tayo. Maiksi lang naman ang panahon na gugugulin at
dito sa maiksing panahon na 'to, ang dami na nagawa ng ating presidente. Sana huwag tayong magbulag-bulagan kasi alam natin na maraming nagagawa ang presidente. Yung iba diyan, bobo lang talaga. Yung iba diyan, bulag lang talaga. Hindi talaga nila na-appreciate lahat ng mga ginagawa ng pangulo kasi wala silang alam sa mga datos, 'di ba? Pero kung titignan niyo yung hunger rate, first and foremost ang hunger rate, sobrang bumaba. Ang laking percent ang binaba ng hunger rate dito sa Pilipinas. Wala pang presidente nakakagawa niyan before, 'di ba? Lagi tayong naka-concentrate sa mahal ang bilihin, mga ganito, pero tingnan niyo, ang daming nabigyan ng trabaho ni president. Ang daming investors, foreign investors, dahil magaling siyang makipag-usap. Sa totoo lang, kung wala naman talaga nanggugulo, matiwasay ang pamumuno ni PBBM dito sa Pilipinas kaso sobrang dami talagang nanggugulo at mang-agaw ng puwesto. Bakit? 'Di ba parang ayaw na kasing bitawan yung pagiging presidente. Yun ang sakim.